ay ang biyayang ipagkakaloob po natin para po sa ating mga kapwa. Yan. Sa pagkain po para sa lahat. Dadalhin po ni Miss Kalalamob yan sa church para nang sa ganun Miss biyaya at pagpapala ay umapaw. Yan. Lola Kulot, gugupit po siya ng Lumpiang Shanghai. Ito baby naman ang tagaluto. Hi. Biyaya po yan para sa lahat mga Kalalamob. Yan. Papakain po tayo para po sa ating kapwa. Ano ang mga laman yan man eh? Spaghetti at saka Shanghai o sinangag. Ang ano. Sa busok, kasi kamulugaw na may itlog. Malapay. Maraming itlog. Bigay na ganyan. Yan, parang mga pag ano ba na tayo nag-aano ng ano yan. Dapat binubuka ka mo na. Oo, sige. Ikaw taga-buka ka. Ayan, sige. Yan. Bro, magpapuli ka rin ng kanin. Baby, careful! Lumagpag pa ng pagkain. Pasyan ko na. Lord, kapag ang nagluto, Pinakalanmove yung preparation natin para sa pakain natin sa church. Yan. Simple lang yan para sa church. Yan. Para marami pong mabusog. Yan. Biyaya at pagpapala po. Nagaling sa Panginoon Diyos. Yan, pastor. yelo. Ano na po namin sa labas? Sige, abangan nyo naman. Yan po namin. Ito sa mga elder po yan, ano? Opo. Tsaka yung ano. Bukod nyo na po kagad yun. Tsaka sa mga ano, kasama na kayo dyan. Lord, thank you. Yan ang ano, bantay itong baby ko. See ya! Bye bye! Bye bye po. Ayan na mga Kalalamob, nandito na po tayo ngayon sa bahay, sambahan. Kung saan po mananambahan po kami. Ayan, ayan po. Ito po yung aking mga ka-brother. Mag-hi ka. Ayan, ayan lahat. Ayan. Wala pa po yung iba, mga ka... Ayan. Ito po si Elder. Yan. Yan po ay isa sa nanunungkulan po dito sa Of the nation. ayun, Lord of the Nation Church. Yan. Isa po siya sa namumuno dito. Kasama po siya ni Pastora Lenny and Brother Rome. Yun. O baka may gusto kang sabihin, Elder. Napakabuti po ng Diyos. Dapat po, hallelujah, pag tayo ay pinagpala at saka pagka tayo ay meron ng sabihin natin ay pabata tayo ng pabata, kailangan lumapit tayo ng lumapit sa Panginoon. Tsak, ang kalakasan ng pagpapala ipagkakaloob ng Ayun. Panginoon. Amen. Diba? Kaya, welcome po Ayan. sa Christianity po. Yan. Ngayon nga po yung nagpaano ngayong gabi po ang papakain. Gusto ko po kayong tawagin mamaya para ano po, magpahayag po dun sa harap na po dito para kung paano po kayo binless kahapon ni Lord. Paano po kayo nagpakain ng ganyan karami na higit pa sa sapat po yung
So, yun lang po yung Ako talaga yung tatawagin mo sa unahan. Sige po, ayos lang. Ito po pala yung aming si Pastora. Yan po yung namumuno po dito sa LOTN Kabiyaw. Yes, sige po. yan. Sige po, Pastora. Mag-invite po tayo sa ating Okay, good evening po sa lahat na nandyan. Ito po si Pastora Lenny Panganiban ng LOTN Kabiyaw. Gabi-gabi po meron kaming sambang gabi and we have also our Sunday service. Ayan, 9 o'clock. In the morning din, meron din kami paghapon doon sa Makulayang na start po kami ng 3 o'clock. So, ito pong LOTN Kabiyaw, ang Lord of the Nations, which is ang vision po nito ay worshiping, God-seeking, soul-winning, and praying church. So, nawa, ito po ay maging magbigay po sa inyo ng kaalaman na kung saan ang pinakamahalaga po sa banisang tao ay lumago tayo sa ating spiritual na buhay. So sa lahat po, nawa ay patuloy lamang po tayo sa buhay natin nga, even pandemic po ay ang panalangin lang po napakahalaga at ang salita ng Diyos. So sa lahat po, maraming pong salamat. Marami pong salamat, Pastora, sa pamamahayag po ninyo. 6th day, sambang gabi. So diyan lamang po kayo at naniniwala po kami na sa bawat gabi po na tayo po ay sumasamba sa ating Panginoon at nakikinig ng salita ng Diyos, nandun po ang laging pagpapala na kakapitin po natin mula sa ating Panginoon. So, lagi pang bukas pa po ito at makikita po tayo muli. So, sa lahat po, magandang gabi and God bless everyone. Hallelujah! So, wow, grabe naman. Napakaganda ng gabi na. So, ganun po ba yan? So, Amen. Hallelujah! So, welcome po sa Lord of the Nations Kabiyaw na sa ika-anim na gabi sa second to the last na ating celebration. Sambang gabi, pang-minsan pa ay pangalan natin ng ating Panginoon Diyos. So, welcome po sa lahat na naririto at sa mga darating pa lang. So, mag-focus po tayo kay Lord dito ngayon dahil sabi nga dito sa ating yung tema natin is there's a new hope after all. So magpapatatag lang po tayo. So focus on God dahil si Jesus lang naman ang ating sentro ng ating bawat pananalangin, ng ating bawat pagsamba dito sa kanyang pananalangin. So hallelujah sa bawat po na naririto. So meron po tayo mga ilang sandali para ihanda po natin ang ating mga puso at ating mga isip upang sa ngayon ay malayo tayo mga panambahan sa ating Panginoon. So yun naman po. Maraming salamat. Tayo ay narito na upang magsama-sama muli ng hallelujah na magpuri sa ating Panginoon. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po Panginoon sa araw na ito, God Lord. Tunay nga naman Panginoon na nakakataba ng puso Panginoon, O God Lord. Na hallelujah sa buong isang linggo Panginoon, Lord. Andito kami Panginoon, hallelujah. Nagpupuri sa iyo Panginoon. Lord, tunay nga Panginoon na kalakasan na pinagkakaloob mo sa amin Panginoon. Kaya naman, O God Lord, kahit sa araw-araw na aming pagpapractice Panginoon, Lord, kahit na hallelujah, malat na kami Panginoon, pero sino pa rin Panginoon na para sa iyo Panginoon. Lord, tunay nga Panginoon na kami ay pinagpala Panginoon, pinagpala mo lahat ng kumilala sa iyo Panginoon. Kaya dalangin ko Panginoon sa aking mga kapatid na naririto, God Lord, patuloy mo sila, O God Lord, pagpalain Panginoon. Ganun din Panginoon, O God, hallelujah, ang mga paparating Panginoon. Lord, lagi mo po Panginoon, ibigay sa kanila Panginoon ang kapanabikan Panginoon. Ang manabik sa iyong salita Panginoon. Ang manabik na magpuri sa iyo Panginoon. Lord, hallelujah, maraming salamat po Panginoon. At hallelujah, niniwala kami Panginoon at inaangkin na namin, O God, ang 100% na katagumpayan ng gawang ito Panginoon. Kaya Lord, hallelujah, pagpalain mo ang maghahayag na sinong salita, daluyan mo siya ng iyong banal na Espiritu, God Lord. Ganun din po Panginoon ang kabuuan ng worship team Panginoon. Lord, hallelujah, hallelujah, Lord, kaya aming mararanasan sa oras na ito Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po Panginoon. Itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Na napakabuti mong Diyos at narito kami muli upang sama-sama na magpuri sa iyo, Lord God. Grabe, Lord, overwhelming po talaga ang blessings na dumarating, Panginoon, at mga parating pa, Panginoon. And this is the spirit of Christmas, Spirit of Christmas ay ang pagbibigay.
the spirit of giving, Lord. Salamat sa mga tao na ginagamit mo, Panginoon, upang, Lord, makapagbigay kami, Panginoon, sa mga likod mo na kung saan nagtatrabaho ng todo sa iyong kaharian. Maraming salamat, aming Diyos. Bless their lives, O God. Hallelujah. At yun po, magbibigay pa, Panginoon, sa mga kapatid namin na narito ngayon, O Diyos, sa mga ginagamit mo gabi-gabi upang, Lord, hallelujah, yung mga pagkain na after ng mga sambang gabi, Panginoon, tunay nga, Lord, na nagbibigay kagalakan sa bawat isa. Kaya, Lord, marami pong salamat. Kaya marapat lamang na ibalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. So, since this is Christmas, tayo pa yung mamayat na papaskong awitin sa atin. Hindi po kumakain po sa tamang oras at hindi po pinapabayaan ni Lord na tumutug at inihatag po ako ni Lord na tumutugtog po ako sa Panginoon. Ay po, di po kami pinapabayaan ni Jesus. Di po pinapabayaan sa Mami at Daddy. Pero at Mami Chet, kumakain po sila sa tamang oras. Ayun lang po. Pag-reading natin siya. Then yung word of God po is, siya na, yun na nga po yung word niya. Then sa atin po yung halaga, yun, and then yung praise and worship po is para sa Kanya. So, handa, so, ang lahat po na handa na magpuri sa ating Panginoong Diyos is, tumayo na po sa kapingin mo. So, dahil po yung magpuri sa ating Panginoong Diyos. Habang ready po ang worship team. So, handa. So, mas better po na, sabi na din po natin ang ating mga puso-pusita na kung sige is malaya tayo mapanibahan sa ating Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Good evening po sa lahat. So dapat, wala pong dapat na Oh Jesus, hallelujah, Jesus. So Lord, we will praise your name now. You are not a God created by human hands. Hallelujah. Unchangeable God. Totoo lang ha, sa totoo lang tayo. Ayan, marami din mga ka-perfect. So, sa finals magkakaalaman, may isang araw pa bukas. So, nawa, kung gaano po tayo karami ngayon, ng mga nagdaang araw, is bukas po, ma-invite po natin yung nakasama natin mula day 1 hanggang sa ating pong last night. Amen po ba? Amen! Marami na bang tinugon ng Diyos sa inyong mga panalangin? Amen! Amen! So, excited kami sa last night na nawa, merong magpatutuo na sasabihin during this day, ito yung ginawa ng Diyos. Pagpasensyahan nyo lang po ang inyong lingkod. Wala lang sa strepsils. Sasadyain ko mamaya, Alpha Mart. So, wala na po tayong boses. Pero hayaan nyo po na maibigay pa rin po natin yung mensahe sa gabi pong ito. Amen po ba? Amen! Praise the Lord. So, ang aking pong topic is ngayon at hanggang bukas. Ito po yung conclusion part ng ating mensahe na kung saan ang ating pong tema, there's a new hope after all. Amen po ba? Amen. So, ang conclusion po dito is, ang ating pong outline is 10 reasons to hope. Meron tayong 10, ayun na. Mukhang sumimangot ang lahat. Ang dami naman yata ng outline niya, 10. Huwag kayong mag-alala. 7 lang ang tatalakayin ko sa gabi ito. At kada isa, 2 minutes lang. Kinig aside. So, 10 reasons to hope. Kasi nung unang araw, sino yung ating greatest hope? Sino yun? Si Jesus, si Emmanuel. Ikalawang araw, yung mga kadahilanan. Ano ba yung meaning ng hope? Paano ba magkaroon ng genuine hope?
No ikatlong araw, ano ba yung mga bagay, ano ba yung benepisyo kung bakit tayo nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. At ngayon tayo kasi alam natin na kapag umasa tayo sa mabubuting bagay, makakausad tayo. Amen po ba? Amen. Wala pong mga tao na hindi umasa na sila ay nakapag-move forward. Sila ay nakapag-move on. Ang lahat ng nakakapag-move on, malinaw sa kanila na sila ay umaasa. Di ba pag sinabi po natin moving on or moving forward, nakakahulugan na galing tayo sa isang pangit na sitwasyon, masamang sitwasyon, masakit na kalalagayan, but we need to go forward. We need to go through. Kaya anong gagawin natin? Aasa pa rin tayo na kailangan nating magpatuloy. Amen po ba? Amen. Kaya tayo pong mga mananampalataya, ano man yung ating mga hindrances, umasa pa rin po tayo na kayang i-break ng Lord yung mga hindrances na yan. Kami nga po, sabi ko nga lagi, this week, binrake ng Lord yung mga hindrances, yung mga attack ng kaaway na pilit na ginagawa po sa aming mga buhay bilang mga lingkod ng Diyos. Para tayo po ay makapag-move forward. Kung mga naging sakitan po kami throughout last week, wala pong sambang gabi. Tama po ba? Amen. Walang tatayo, walang mga ngaral. But you know what? By the grace of God, hinayaan ng Lord na maging maayos po yung aming mga physical na pangangatawan. Hindi lang halata kami sa boses, di ba? Para ako nag-concert na 3 araw na walang tigil. Pero kaya pa yan hanggang bukas. Kasi sabi dito, Christian hope is realistic. Expectation of joyful longing for the future and good glory based upon the reliable Word of God. So dito makikita po natin na tayong mga mananampalataya, we must gonna be very realistic pagdating po sa pag-asa. Pagdating po sa pag-move forward. Dapat ang mga mananampalataya merong realistic mind. Sabi dito, hope deletes regret and underlines expectation. So dito makikita po natin na kapag umaasa po tayo, binubura nito yung mga pagsisisi. Amen po ba? Amen. Kasi dalawa lang yan. Kapag hindi ka umasa, ano ang nasa kabaliktaran? Ano ang mangyayari? Ikaw ay magsisisi. Diba? Minsan, may lang ka lang may pagpapala. Hindi ka sumama. Tapos biglang umuwi yung mga tao may dala-dala na pagpapala. At hindi kami nanangahulugan na idinidinay lang dito, kundi inaalis niya yung mga kadiliman na meron po tayo. It does shine as a bright light in these valleys and point out the sunrise as the end of them. Binibigyan ng pag-asa yung madilim po nating buhay. Binibigyan ng liwanag yung ating pong mga landasin kapag tayo po ay umaasa lamang sa ating Panginoong Diyos. Kaya huwag po tayong mapasok na umasa sa Diyos. It means pala kapag hindi tayo aasa sa Diyos, we are staying in darkness. So nakakatakot pala yun, no? Ang kahulugan pala kapag hindi tayo umaasa sa Diyos, we are not choosing the light. Hindi natin pinipili ang kaliwanagan, but we are choosing to stay at the dark part of our lives. So nakakalungkot yung ganitong klaseng kalalagayan na mananampalataya na tayo, pero yung ating buhay hindi pa rin naliliwanagan ng ating Panginoong Diyos. Dahil po sa ating pong mga personal na mga kadahilanan, dahil po sa ating mga personal na rason, sa mga bagay na hindi pa rin po nabibigyan ng solusyon sa ating mga buhay. Kaya bilang mga mananampalataya, sabi po dito sa ating tinatalakay, however, it does shine as a bright into the valleys. Kailangan magningning tayo pong mga taong nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Yung pag-asa, sabi nga sa Bible sa Matthew chapter 5 verse 17 to 18, huwag ilagay yung ilawan sa lugar na hindi makikita. Tama po ba? Amen. Kapag madilim yung buong room, kailangan, pag maglalagay ka ng kandila or lampara or ilawan, hindi mo yan ilalagay sa ilalim ng lamesa. Hindi mo yan tatakpan ng mangkok, kundi ilalagay mo yan sa mataas na lugar or sa venue na kung saan
magkakaroon ng liwanag yung buong area. Yes, It means dito, kailangan bilang mananampalataya, nakikita po sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Bilang tayo po naliwanagan ng ating Panginoon, we must light into other people. Kailangan mag-nickname din po tayo sa ibang mga mananampalataya. Amen po ba? Amen. And next, number 4 point, sabi dito, hope increases. Ang ginawa ay binumasa sa Diyos, God will make a way for them. Doon po nabuo yung kantang yan, na gumawa mismo ang Diyos ng kaparaanan sa kanila. Everything I need. Napakaliit lamang po na bagay, Panginoon, na aming ibinabalik, Lord. Pero kayo, Lord, sobra-sobra po, Panginoon, ang binabalik niyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga hanap buhay, Lord, ang mga nagbibigay ng ito, Panginoon, ng mga narito, Panginoon, sa church na ito, Lord. Maging, Panginoon, ang mga nanonood ngayon, Panginoon, sa live. Pagpalain niyo, Panginoon, ang aming mga kaisipan, Panginoon, na lumawak po, Panginoon, ang aming mga kaisipan, pagdating po, Panginoon, sa pagbibigay. Maraming salamat po, Panginoon. So sa lahat po ng mga magpapakain, kagaya ko ngayon si Sister Jopay, pinapasalamatan po natin ang buhay ni Sister Jopay at Brother Boyet Gala, saan sila po yung ginamit ng Diyos para po sa ating po pagsasaluhan sa gabi ito. At kung makita nyo po, answered prayer, kanina kakapost lang namin, maraming mga dumating na pagpapala sa church. Amen. Bumababa na lang dyan, ibinababa ng mga blessings. You know why? Kasama po yan sa ating mga pinag-aaralan. Tunay nga, nararanasan natin naman. Patuloy pa kami pa yung pinagpapala, Panginoon. Lord o God, hallelujah. Patuloy mo pagpalain ang aming kapatid na Sister Jopay, Panginoon. Na Lord, nandun ang puso niya, Panginoon. Kaya Lord, naniniwala kami, Panginoon, Yes, sir. na hindi ito ang una at huli, Panginoon. Amen. Na siya ay magbibigay, Panginoon. Lord, nakikita namin sa aming kapatid nito na halagang puso niya ang kanyang bayan, Panginoon, na hindi tikong, Panginoon. Kaya Lord, hallelujah, Panginoon, pagpalain ang aming mag-asawang ito, God, Lord. Hallelujah, ganun din, Panginoon, ang kanyang anak. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon. At patuloy mo, God, Lord, hallelujah, pagpalain ang aming pagsasaluhan ngayon, Panginoon, Lord. Naniniwala kami, Panginoon, na ito'y dinilis mo na, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat. Ito ang aming samtalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sino bang wala dyan? Ito po ang binigay ni Ninong Boyet sa mga Maraming salamat po sa inyo. Hello guys, welcome to my vlog. Birthday mo
Panginoon.